Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, 30 minutes na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama ang inyong lingkod, Eleni Bensal, at ngayong gabing ito mapalad po tayo na napaunlakan po ang ating imbitasyon ng isang pinagkakatiwalaang OB-GYN mula sa Dr. Jesus Delgado Memorial Hospital. I-welcome po natin walang iba kung hindi si Dr. Cecil Monteblanco. Good evening, Doc! Magandang gabi din sa iyo, Eleni, at sa inyong mga tagapakinig. Ngayong gabing ito, pag-uusapan natin, Doc, ay endometriosis. Ano nga po ba ibig sabihin nito or ano po bang klaseng sakit ito, Doc? Okay. Ang endometriosis ay isang gynecologic condition wherein yung lining ng matres, ang tawag kasi dyan endometrium. No? Ang lining ng matres na dapat dyan lang siya nakikita sa lining ng uterus ay nakikita siya sa labas. Okay. Maaring makita ito sa ovaries, maaring makita sa bituka, yung iba maaring makita sa sugat ng kung naoperahan sa tiyan, yung iba maaring ding makita ito sa baga, no? So ang kondisyon nasa labas siya ng kung saan lang siya dapat makita. Maari natin ihalin tulad ito sa buko, coconut, no? Okay. Na kung paghinati mo yung buko, yung husk o yung bunot, yun dapat ang muscle layer ng uterus, whereas yung puti, yung kinakain, yun yung endometrium. So kung itong white layer o yung kinakain ay nakikita outside of the buko, ang tawag doon ay endometriosis. Okay, kumbaga parang na-dislocate yung endometrium. Na iba ng okay, yun ang tamang pwesto. term mo rin, Oo. dislocate. Hindi siya dapat doon sa lugar na yun, ngunit nakikita din siya doon. Paano po ito nangyayari, Doc? Ano pong ginawa ng isang babae? Babae lamang ang may ganitong klaseng uri ng kondisyon, di ba, Doc? Yes, oo. So matanong ninyo kung bakit nagkakaganito. Maraming mga theories hanggang ngayon, no, ang iniisip ng mga scientist o mga doktor na kung bakit nagkakaganito. Ang isa ay ang sinasabi nila na retrograde menstruation, no? Na pag nagreregla ka, ang isang babae imbis na lumalabas sa puwerta, merong mga portions na umaakyat, lumalabas sa fallopian tube at saka sa pelvic cavity, no, sa tiyan. At ang mga implants na ito ay nabubuhay doon at tumutubo.
kaya nagiging endometriosis, no? Isa 'yon. Oho. Ang pangalawang theory nila ay yung ang mga cells sa lining ng katawan, lalo na sa pelvic cavity, ay talagang predisposed siya na mag-develop into endometrial tissues pag may tamang stimulus, no? Mm-mm. Ang pangatlo naman ay yung sinasabi nila yung embryonic cells, no, na yung nagsisimulan ng mga tissues ay predisposed din siya na tumubo or mag-develop into an endometrial-like tissue, no? Okay. So yung iba naman ay sabing na mamana, no, na nakikita sa mga magkakamag-anak. So iyon ang maaring dahilan. Ang iba naman nagsasabi ay dahil sa nadadala sa dugo o sa lymph, no? Doon nadadala yung tissues at kung saan man na nagland or napunta, tutubo doon at mag-form ng endometriotic implants. Ang Okay. iba naman ay nag-iisip na pag naoperahan ka sa tiyan Oo. at sama ang endometrial tissue na yan, pwede siyang maitanim doon sa lugar na kung saan nagalaw or na touch nung endometrial implants na yon. Kaya yung iba pagkatapos kunwari ng cesarean section Mhm. or naoperahan kung anumang dahilan sa tiyan, ay maaring tumubo din ito sa sugat, no? Sa sugat sa tiyan. So may mga ganon. So parang maraming maaaring maging cause pero wala pa talagang direktang katiyakan, Dok, lahat Yes, ng mga oo. nabanggit ninyo. Wala talagang, marami silang naisip na mga dahilan kung bakit nagkakaganyan. Pero sino nga po ba yung at risk sa pagkakaroon ng ganitong klaseng sakit or condition? Okay. Siyempre, yung mga nakikita lang ito sa babae, no? Oo. At yung mga dalaga na hindi nakapag-asawa or hindi nakapag-anak, they are at a greater risk, no, ng magkaroon ng endometriosis. Yun din yung mga irregular na menstruations na mas marami ang cycle na maraming estrogen, no? Mhm. So yung mga madalang nagre-regla, at saka yun din yung mga may previous history, kagaya ng sinabi ko kanina, may history ng surgery wherein maari na dahil sa pag-opera ay kumalat yung endometrial implant. Kanina nabanggit nyo, Dok, yung irregular menstruation, they are at risk sa pagkakaroon ng endometriosis. So, maaaring maiugnay na natin yung mga nararamdaman nila na hindi normal yung kanilang buwanang dalaw o yung mga sakit na nararamdaman nila, Dok. Ganun ba yon? Maari, yes. Oo. Aside from that, ano pa nga po ba yung maaari nilang maramdaman or yung mga signs po ng pagkakaroon ng endometriosis? Nararamdaman ng babae na may endometriosis ay ang madalas ay may tinatawag na habang nagre-regla, nagkakaroon sila ng pain, no? Yung sa medical term tinatawag nila na dysmenorrhea, no? Habang nagre-regla sila, nagkakaroon sila ng pananakit ng puson. Maari ito mag-umpisa bago magregla o palapit ng regla, maari naman during or kalagitnaan ng regla or after the regla immediately, no? Kasi ang nangyayari nito kasi, Eliane, ay ang mga endometrial implants na ito na hindi nasa tamang lugar, pag nagregla ang babae ay dinudugo din siya. Kasi ang endometrium, ito yung kumakapal at numinipis, depende sa cycle ng babae. At pag nagregla, ito yung nasa slap off or natatanggal, nasasama sa dugo during menstruation. So, pag nagregla ang babae, ang mga areas na ito na may endometrial implants ay dinudugo din. Kunwari, nakita ang endometriosis niya ay nasa ovary or nasa ovaries, ang mga implants na ito sa ovaries ay dinudugo din. Kaya nagkakaroon ng irritation ng ovary or ovaries, kaya nagkakaroon ng pain. Ang iba, na sa katagalan ng pabalik-balik ng pagdudugo ng implant sa ovaries, naiipon itong dugo, kaya nagpo-form ng cyst. Ang tawag dito ay endometrial cyst
or chocolate cyst. Bakit chocolate cyst? Kasi ito, pag binuksan mo at tiningnan mo yung cyst na yan, dugo ang laman, parang tsokolate. Kaya ang sabi, chocolate cyst. Sa ibang parte ng katawan, ganun din. Kung nasa labas ng matres, naiirita din ang lining ang sa labas ng matres or sa bituka or sa fallopian tubes, kaya sumasakit, no? Either na stretch yung lining or yung cavity ng kung nasa ovaries, kaya ganon, nagkukos siya ng irritation or pain. At yung iba naman, dahil ang dugo, pag natuyo yan, kung sa ibang parte man ng tiyan or katawan, nagkukos siya ng adhesions or pagdikit. Kaya karamihan ng mga babae na may pelvic endometriosis, dikit-dikit din. Yung maaring dikit yung bituka, maaring dikit yung fallopian tubes because of the previous or recurrent na bleeding din doon. Okay, Doc. Yun ang common na nararamdaman, dysmenorrhea during menstruation. Pero yung sakit po na nararamdaman ng isang babae sa tuwing meron po siyang menstruation ay hindi po ba yan normal, Doc? Ibig sabihin kapag po ba may pananakit kaming nararamdaman, ano, Doc, ay may uugnay na agad to sa maaaring baka meron akong endometriosis? Ganun ba yun? Okay, ang dysmenorrhea kasi in general, ibig sabihin yan, meron kang pain during menstruation. Marami kasing dahilan ng dysmenorrhea. No, may tinatawag na primary dysmenorrhea at may secondary dysmenorrhea. Okay. Yung primary, wala tayong makitang anatomic na dahilan kung bakit ka nagdi-dysmenorrhea. Itong klaseng dysmenorrhea ay usually constant siya, hindi siya pasakit ng pasakit habang tumatagal. At ito ay nare-relieve naman ng mga analgesics, no? Mga pampaano sa kirot, no? Pain reliever. Yung secondary dysmenorrhea naman, ito yung may mga nakikitang mga dahilan or anatomic na mga reasons, no? Kagaya ng endometriosis, no? Maaari ding adenomyosis, no? Maaari ding chronic pelvic congestion. Ito ay maaari ding magagamot sa pamamagitan ng analgesic or sa pag-directly na deal doon sa dahilan. Kunwari endometriosis, hindi gamutin yung endometriosis. Adenomyosis, gamutin din yung adenomyosis. Yun. So, not because may dysmenorrhea ka, ibig sabihin kaagad ay may endometriosis ka. Marami ding maaaring magiging dahilan ng dysmenorrhea, ngunit ang endometriosis ay isang posibleng dahilan. Ano nga pong komplikasyon ang maaaring maranasan ng isang babae kapag siya ay may endometriosis? Sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya
na easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Second part po ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Maaari nyo rin pong i-follow at i-like ang aming Facebook page na Lunas sa DZRH at Radyo Natin FM. Tuloy-tuloy po ang ating talakayan tungkol sa endometriosis. Kasama pa rin po natin sa kabilang linya si Dr. Cecil Monteblanco. Naiwan nga po natin kaninang katanungan bago po tayo mag-commercial kung ano-ano nga po ba yung mga complication na aring maranasan ng isang babae once na pagsawalang bahala niya at hindi niya nabigyan ng atensyon ang endometriosis. So, ang mga maaring komplikasyon ng endometriosis ay one, siyempre, yung paulit-ulit na karoon ng pain, no? Especially during menstruation. Okay. Maari magiging palala ito kung lalo nang kumakalat ang endometriosis, na yung iba ay kailangan hindi na magamot ang ordinaryong iniinom na gamot, kailangan na i-inject or kailangan ma-hospitalize para lang makontrol yung severe pain. No? So magre-resulta ito ng maaaring hindi kapasok sa trabaho ang babae. No? Yes. Pangalawa will be infertility, no? Dahil sinabi ko, or nahirapang mabuntis. Dahil sinabi ko kanina na nagkukos din ng mga pagdidikit or adhesion sa pelvic cavity, yung endometriosis, so maaring mabara ang tubo or fallopian tubes ng babae. Kaya hindi makapasok yung itlog sa fallopian tubes para ma-fertilize ng sperm, so hindi mabuntis yung babae, infertility. Okay, no? Doc, question rin lang po, may nagtatanong lang po dito, ang pagkakaroon daw po ba ng maraming anak ay hindi daw po ba maaring pagmulan ng pagkakaroon ng endometriosis? Ibig sabihin kung siya po ay nanganak o nagkaroon ng maraming anak ay maliligtas po siya sa endometriosis? May kasabihan kasi, no, na ang nagbibigay ng buhay kasi sabihin natin sa endometriosis ay ang pabalik-balik na menstruation kasi hormones ang nag-come into play dyan. Yes. So, pag may regular monthly na menstruation, yun ang nag-feed din sa pagtubo ng endometriosis dahil every month nagbi-bleed ka. So, kung mayroon kang endometrioma o yung bukol sa ovaryo, every month nagbi-bleed din yun, palaki ng palaki or parami ng parami or pakalat ng pakalat yung endometriosis mo. So kung ikaw ay kung ang isang babae ay laging nabubuntis, so ibig sabihin yan mga 9 to 10 months yang hindi magregla. Yes. So yan ay isang masasabi nating cure sa endometriosis kasi napapahinga yung pagregla, so hindi walang pagkain o hindi na-feed ang endometrial implants dahil hindi nireregla ang babae, maaring mamatay yung mga endometrial implants. Kaya ang sinasabi na pag madalas mabuntis ang babae, maaring ito ay isang gamot sa endometriosis. Oh, okay. Anyway, balikan lamang natin, Doc. Ipagpatuloy natin yung iba pang complications na maaaring maranasan ng isang babae. Nabanggit nyo na po kanina yung paulit-ulit na sakit at yung infertility. Meron pa po ba, Doc? Maaari ding magkaroon ng bowel obstruction yung pasyente, lalo na kung ito ay grabe na ang mga adhesion sa pelvic area niya at pati na sa bituka o sa mga intestines ay meron ng endometriosis, maaaring mag-cause ito ng obstruction sa bowel, no? O maaari din mag-cause ng pagdudugo sa pagdumi niya kung meron na rin mismo endometriosis doon sa bowels niya. So, yan din ang posibleng
isa sa mga complications ng babae na may pelvic endometriosis. Kumbaga nakakaranas siya, Dok, ng constipation. Or mabara mismo, o Oo. hindi mismo siya makadumi dahil nga palala na endometriosis. Oho. No? Maaari din na habang nagkakalit ay masakit, no? O Mhm. dyspareunia ang tawag dyan. Dahil nga sa pag nagkakalit, maaring nagagalaw ang mga endometrial implants or adhesions, kaya masakit habang nagkakalit. Oh. Maaari yan din ang isa na mga komplikasyon. Alamin naman natin, Dok, tamang gamutan, papaano nga po ba natin tutugunan ang endometriosis? May mga nabanggit na rin kayo kanina na maaaring inuman ito ng gamot, di ba? Oral medication can Mhm. help. Dapat rin bang operahan? Maraming mga klaseng pamamaraan, no, ang paggagamot sa endometriosis. No, ang maaaring gawin ay bigyan siya ng oral contraceptive pill, Mhm. no? So maaari ding bigyan siya ng progesterone only medication. Maaari ding bigyan siya ng mga GnRH agonist or antagonist na tinatawag. So, yun ang mga medical management. Pwede rin namang operahan na, no? Tanggalin na yung mga endometrial implants or yung mga bukol kung sa ovarium man, no? These are the surgical management. The extent of surgical management will also depend on the age of the patient, yung desire niya na magkaroon pa ng anak o magdagdag ng mga anak. So, depende rin ang extent ng surgical management sa wish ng pasyente na dagdagan pa ang kanyang pamilya. Just in case So, humantong tayo, maaring Dok. medical at maaring surgical management. Okay. Just in case na humantong po tayo dun sa surgical management, Doc, ibig sabihin, nag-conclude na yung babae na okay lang kahit hindi na siya magkaroon ng anak pamuli. Maaapektuhan ba yung kanyang pagbubuntis doon? Ang decision on what type of surgical management na gagawin sa isang babae na may endometriosis ay also will depend on his desire for pregnancy or dagdag sa family. Ganito yan. Kung ang babae na may endometriosis ay bata pa, maaari natin gawin ang tinatawag na conservative management. Ibig sabihin, kung may bukol siya sa ovary or ovary na endometrioma, yung bukol lang ang tatanggalin. No? Or kung may mga implant siya sa fallopian tubes niya o sa lapas ng matres, maaring susunugin lang yon, no? Ang mga implant doon sa labas. So that's conservative management. Kung gusto pa niyang magdagdag ng pamilya. Ngunit, kung ang isang babae ay tapos na sa pagnganganak, ibig sabihin, maaari na sa 40s na siya, o kontento kahit na siya late sa kanyang 30s at anak. ayaw na mag-anak, ay definitive management na ang gagawin dyan. Anong ibig sabihin yan? Tatanggalin na natin yung kanyang matres, fallopian tubes, at saka ovaries. Yun ay hindi na most likely babalik ang kanyang endometriosis. Another question rin lang po mula sa ating listener, Doc. Ang endometriosis po ba can lead to cancer? Ang sagot dyan ay yes. No? Nag-i-increase ng chance ng cancer ang babae na may endometriosis. Maaari siya magkaroon ng endometrial adenocarcinoma. Pero hindi naman gaano kataas ang chance na nagiging cancer. But pwedeng maging cancer. Kung pagbabasehan po natin yung statistics dito po sa Pilipinas, gaano po kalaki yung kaso ng endometriosis sa mga kababaihan? Ay marami ho. Marami ang incidence ng endometriosis dito sa atin. Malaki-laki din po. Marami ang sufferers ng endometriosis. Meron po ba tayong ways or guidelines on how to prevent endometriosis, Doc? Well, the ideal would be your regular check-up with your obstetrician gynecologist, no? Kagaya ng sa ibang mga screening or diagnostic test sa babae, gaya ng pap smear, which is recommended that once a woman reaches 18 or becomes sexually active, yearly na ang pap smear, ganun din dapat sa ibang karamdaman ng babae. There should be a
regular or annual check-up with their obstetrician gynecologist, or kung hindi man, once may nararamdaman sila na sa tingin nila ay hindi na normal, ay kailangan pumunta sila sa kanilang doktor. Sabi niyo rin po kanina, Doc, may kaugnayan po yung hormones ng babae kung bakit nagkakaroon ng endometriosis. So may mga hormonal pills po ba na maaari silang inumin para po makaiwas po sa pagkakaroon ng ganitong klaseng sakit? Actually, nom ng gamot, no, lalo na yung oral contraceptive pills, ay it's more of a treatment those women who already have endometriosis, no? So, pag na-diagnose na meron silang endometriosis, maaari silang mag-undergo ng medical management, which is yung pag-inom ng oral contraceptive pills, and this will help in stabilizing, if not treating their endometriosis. Okay. Maraming salamat, Doc, sa pagbibigay linaw po sa sakit na endometriosis. Marami pa po sanang katanungan, kaso nga lang wala na po tayong sapat na oras. Anyway, para po sa mga gusto pong magpakonsulta sa inyo, Doc, ano pong inyong clinic address at ang inyong pong contact number kung meron man po? Meron akong 2 clinics. Yung primary clinic ko ay nasa Cardinal Santos Medical Center. Nandun ako tuwing Monday, Wednesday, and Friday ng afternoon sa room 230. At yung isang clinic ko ay nasa Fort Med Medical Clinic, nasa Crown Center ng corner ng Jupiter at saka Nicanor Garcia Street sa Bel Air, Makati. Nandun ako tuwing Tuesday, Thursday, and Saturday ng morning. So Dr. Jesus Delgado, isa sa mga hospitals ko yan, I go there to admit patients and also to see patients either in the delivery room or in the emergency room. Okay, maraming salamat po, Doc, muli sa inyong oras at impormasyon na ibinahagi sa amin ngayong gabing ito. Okay. Maraming salamat din sa inyo, Eliane, at saka have a good day sa mga inyong mga tagapakinig at saka sa inyo din. Thank you so much once again, Dr. Cecil Monteblanco, isa sa mga OB-GYN ng Dr. Jesus Delgado Memorial Hospital. Pakaingatan po natin ang ating kalusugan at kung kayo po ay may iniindang karamdaman, huwag na pong magpatumpik-tumpik pa at magpakonsulta na po sa inyong mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Magkarinigan po tayo hanggang sa susunod dito lamang po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Inyo pong nakasama, Elanie Bensal, bumabati ng magandang gabi. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam.